morning sa ating lahat mga kaibigan. Andito na naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Ang ngayong araw na ito mga kaibigan ay napakainit po. Talagang tuyong-tuyo na yung lupa mga kaibigan. Talagang pinagpagura natin na lagyan natin mga tubig po. Binasbasan natin ng tubig mga kaibigan kasi masyado kasing makaano yun sa manok mga kaibigan. Kaya talagang anuhan natin ang pansin mga kaibigan. Kasi pati yung mga natin mga kaibigan, itong mga talagang na po, tuyong-tuyo na mga kaibigan. Ito ang bantayan natin ngayon mga kaibigan kasi peligro yung mga manok natin sa mga sakit po. Lalo na yung tinatawag na fowl cholera mga kaibigan yung laway-laway. Ganito po mga kaibigan dati. Ubos yung manok ko mga kaibigan. Totoo yan, pero yung manok ko dati wala namang immunization. Pero ngayon meron, pero kahit ganun mga kaibigan, matamaan pa rin yung manok natin pero hindi masyado magamot siguro. Pero iba na kasi yung nakaranas na ng mga sakit mga kaibigan. Lalo na pag fowl cholera. Anak ko, mahirap po. Ngayon mga kaibigan, bago tayo mag-umpisa ay tayo ay nagpapasalamat kay ating kaibigan na medyo sa atin, medyo nagtiwala sa atin mga kaibigan. Yung mga manok dito mga kaibigan, yung for sharing natin, ubos na po, wala na lahat mga kaibigan kasi may nag-message sa akin kagabi na yung gold daw, saka yung pula siya daw kukuha, wala na po, pasensya na po, sold out na. Maraming salamat kay Mike Salada, malaking salamat sir. Thank you talaga kasi sa tiwala mo po, maraming salamat po sir. Tayo naman mga kaibigan talagang yung mga pinashare natin mga kaibigan, talagang hindi kayo doon mga kaibigan kasi talagang po, kung man yung mga medyo hindi talaga quality kasi medyo sale lang yun. Pero kung palo ang pinag-usapan mga kaibigan, talagang mayroon po. At saka kahapon mga kaibigan na may pumunta sa akin dito, sinabi niya na daw yung manok niya, bintak raw. So, kasi alam niya nag-vlog ako mga kaibigan, pero sa akin naman mga kaibigan, talagang medyo naawa ako mga kaibigan kasi wala daw siya pambayad ng kuryente po. Gusto ko sana i-vlog dito mga kaibigan, pero ayoko po, baka masira tayo dyan mga kaibigan. Pero pag ako na may tumatanggap sa mga ganyan, medyo siguraduhin ko talaga na bago ko i-commercialize ang manok na yan, talagang pasado na sa ating po, na mayroon talang mga palo, mayroon talang ilag, ang kulay doon mga kaibigan ay golden. Pero ayoko po masira yung natin dito mga kaibigan, kaya pero kung may gusto kayo, mag-comment kayo mga kaibigan. Kasi ang dami na pong nagpunta sa akin dito, pero hindi ko talaga tinatanggap yung gano'n mga kaibigan, kaya gusto ko talaga na yung ipang-share natin, yung galing talaga, breeding ko talaga dito mga kaibigan. Kasi pangit yung galing sa labas, tapos pero pag yun naman, pag nangyari naman yung ganong klase mga kaibigan, umpisa pa lang, talagang mag-screen na natin yan bago natin i-commercialize mo. Pero kung yung may gusto naman, ipakita natin, pero wala naman pati pagtanggap ko dito mga kaibigan, ipakita ko pa rin yung yung video na galawan ng pero pag medyo walang mag-comment sa atin mga kaibigan, okay boss, pakita mo, gano'n. Wala, hindi ko talaga mga kaibigan kasi baka masira yung natin iwala ng ating mga subscriber, silent viewers, kasi yung meron namang maghanap dyan ng mga medyo mga mura-mura, mapakita din natin mga kaibigan. Kasi alam nyo naman ngayon mga kaibigan, kahit mag-gilid, nandyan na yan sa mga 3.5, 2.5, pero kung panlaban ako nakita ko kahapon, ang ganda, gusto ko talagang bilhin kasi naawa ko nung yung hindi ko naman kaibigan yun, dinala lang dito yung sa kaibigan ko, kaibigan niya rin, dinala niya rito sa area natin. Pero talagang pipigilan ko yung sarili ko mga kaibigan kasi baka naman magkamali tayo dyan, tayo pang masisi. Pero bago naman yan, kung mangyari mga ganun mga kaibigan, talagang tanggapin natin yung talagang dindi yung mga palo naman talaga mga kaibigan para naman di tayo masisi po. Pero comment kayo mga kaibigan kung gusto nyo, talagang ipakita din natin dito mga kaibigan. Kasi mahirap na, kasi pag malayo may shipping pa yan. May nagtanong pala sa akin mga kaibigan, taga-Liti, sir na magpa-ship, may shipping ba tayo puntang Liti? Nako, napakalapit lang yan mga kaibigan. Totoo yan, mayroon talaga kahit saan, Luzon, Visayas, Mindanao po. Pwede tayo magpa-ship dyan mga kaibigan. Ngayon medyo na yung shipping kasi masyadong mahal na daw yung kasi siguro napiktuhan sa mga kaibigan. Digmaan po. Na-cancel po, baka sa next Wednesday na lang mga kaibigan yung ating pa-ship po kasi yung shipper mga kaibigan medyo po
umiyak mga kaibigan. Kasi mahal na yung gasolina, mapiktuhan talaga yun. Di ko lang alam kung ano yun, pero hindi naman nakapix na siguro. Baka sa sunod pa mga kaibigan. Baka yan, taas pa yung shipping po. Nako, mas lalong medyo mahirapan tayo dyan. Pero ngayon, baka wala pa mga kaibigan. Kaya, pero sa akin, nagpasalamat ako na nakuha na yung mga manok natin na for sharing. At saka, sinusigurado ko naman yung mga na-share natin mga kaibigan ay talagang hindi man perfect yung pormahan, pero talagang may mga palo yun kaibigan, kasi hindi naman yung mga talagang class A po. May mga kunting mga diferensya lang doon, pero kung pinag-usapan, palo mga kaibigan. Pero itong goal na nakuha mga kaibigan, nako, napakagaling po. Sa isip kong kaibigan, mag-breed sana ako for December, early bird po. Hindi ko alam mga kaibigan, na pala, nakuha na pala. Okay lang po kasi mayroon naman tayong na breed na po. Talagang yung mga offspring doon, talagang magsaltada rin yun. Pili na lang tayo doon, tapos gawin na lang natin budka ko, budpulit man. Ito mga kaibigan, pa-shoutout tayo kasi ang dami na po nagpa-shoutout. Shoutout kay G. Osorio, Anthony Espinilla, Romblon, Michael Mamawag, Kingdom of Saudi Arabia, Dino Riambunanza, Mindanao, Winok Backyard, Rodel Medjaldia, Los Baños, Laguna, Salvador Ocampo, sa kanyang apo na si Ion at Theo. Good morning sa inyo po. GMD Gimyard, Junjun J. Dayunot, owner GMD Gim Farm, San Mateo, Rizal, Lisel Padiranga, B22 Inerbon. Sige ko kadaog. Palagi daw siyang nanalo mga kaibigan sa B22 Inerbon, kasi yung sa atin naman ay yun B12 saka B22, sa kanya ay B22 to Inerbon daw. Marami daw siyang panalo. Okay yun mga kaibigan, kasi ito namang mga ganitong klaseng sistema po ay maliban sa mura, maganda pa po kung sundin nyo lang yung mga kaibigan, yung ginawa natin doon sa pobreng conditioning po. Aluran, Misamis, ito pala yung kababayan ko rin, kasi dati ay nag-base tayo sa Osamis City, kasi itong Aluran mga kaibigan ay pareho kami ng province, Misamis Occidental din. Ako ay taga Orquita City mga kaibigan, pero nag-base ako dati sa Osamis City po. Pero ang lugar ko talaga ay taga Tubod Likod sa Buanga del Sur po, Mindanao din mga kaibigan. At saka itong si John Leo Grimulacio, tanong nitong si John mga kaibigan ay sabi niya, pwede ba pumasok sa mga cooking school? Kung ikaw saan ka na school papasok, kasi ang dami na daw ngayon sa social media mga kaibigan. Kung ako daw, saan daw ako papasok ng school? Ako mga kaibigan, ito namang mga ganitong klaseng po, itong pinag-usapan natin ngayon mga kaibigan, na pwede bang pumasok sa mga cooking school ngayon nowadays mga kaibigan, na medyo marami na rin sa social media po. Sa akin naman dyan mga kaibigan, kung may pira ka, maka-afford ka, di pumasok ka doon mga kaibigan. Mas maganda pa doon kasi malalayan ka talaga mga kaibigan. Pero kung wala naman, di ka maka-afford, ang advice ko dyan mga kaibigan, bumili ka ng manok po, mag-breed ka. Yung mga misisuin lang, babae, lalaki. Tapos yung sisiw mga kaibigan, doon ka talaga matutubo. Kasi doon sa umpisa mga kaibigan, sisiw. Yung D1 doon, mag-research ka kung anong gawin mong patuka. Kasi D1 doon mga kaibigan, booster talaga yun. Pagdating ng 1 month, stag developer. Doon ka matuto mga kaibigan, kasi pag ini-scan mo doon sa mga YouTube lang, Facebook, nandun yun mga kaibigan. Ang daming nagbablog doon mga kaibigan about that. Saka bakuna naman, nandun yun mga kaibigan. Yung mga program nila, nandun yun lahat po. Kasi sa akin lang mga kaibigan, lalo na sa umpisa ka, ito lang mga kaibigan, B1, tapos pagdating ng gumburo, tapos sigundahan mo ng lasuta, yung mga basic lang na mga kaibigan, nakatulong na yun po. Pero pag video maka-afford ka naman, ay di bili ka ng mga yung mga tinatawag nilang, yung sa kaibigan, yung sa Puksi juices na pero medyo mahal lang yun mga kaibigan kaya sa atin. Yung mga yung mga basic lang, katulad ng mga B1, lasuta, yung gumburo, Paul Pax. Pero wala ka namang issue sa area mo mga Paul Pax, wala na.
Yun lang mga kaibigan, pero pag lumampas ka na doon, medyo mahal na kasi yung bakuna, katulad ko. Yung presyuhan ng manok natin, di na masyado mahal yan. Tapos mag-ano ka pa ng puksi, mag-ano ka ng yung... Pero yung ano naman mga kaibigan, yung Paul Culera, ano naman yun sa ano sa itong tinatawag nating lasuta po. Hindi na yun. Pero may ano talaga mga kaibigan, katulad ng mga marami pa mga kaibigan, pero sa akin, pag walang issue sa aking area, hindi ko naman ginagamit yun. Pero itong tanong niya na pwede pa tayong pumasok sa ano, ako, mas maganda mga kaibigan, kung wala ka, di ka ka-afford. Bili ka na lang manok, mag-breed ka po, kahit mga medyo misisuhin lang, doon ka matuto mga kaibigan. Pagdating lang medyo lumalaki na yung offspring mo, alam mo na yung mga booster, stag developer, tapos maintenance, inner tone, inner max. Kung alam mo naman yon, paglaki nila, mag-kondisyon ka, i-kondisyon mo yun. Gamitin mo yung food breed conditioning mo. Nandun naman yun sa, ano mga kaibigan, vlog ko. Food breed conditioning po, nagamit natin na Innerboom B12, B22. Pag malagpasan mo dun mga kaibigan, ay talagang mayroon na karang sariling, ano po, idea o pamaraan tungkol sa conditioning po. Kasi ang number one lang dun mga kaibigan ay yung pag-umpisa lang po. Pag-umpisa ng conditioning kasi mahirap kasi yun mga kaibigan, pag hindi ka hands-on po, hindi ka talaga matuto. Pero pag may mga tanong ka naman, mayroon naman social media dyan. May YouTube naman kaibigan, click mo lang doon anong mga ano mo. About sa conditioning naman, para madali ka lang matuto. Wala nang iba po, Innerboom B12 talaga, B22 Rubicon. Doon ka mag-umpisa mga kaibigan na marunong ka mag-obserba, marunong ka kung ano yung mga inaano sa manok. Yung about sa sakit naman mga kaibigan, about sa sisiw, yung mga kulay ng ipot, nandyan sa YouTube lang mga kaibigan. Ang dami po, pero pag maka-afford ka na mag-enroll ka ng cocking school, mas maganda yun kasi maanuhan ka talaga mga kaibigan, talagang i-up, ano ka talaga ng ano, medyo, ano lang yun, may bayad yun kasi posible naman libre yun mga kaibigan. Pero pag ano lang talaga, gusto mo lang talagang matuto yung, mas maganda kasi itong anong kaibigan, yung experience lang talaga, katulad ko mga kaibigan, wala naman din pira, pa-enroll dyan sa cocking school mga kaibigan. Pero pag kasi sa manok ng mga kaibigan, ang ano mo lang talaga dyan, yung mag-feed ka kung anong dapat mong ibigay sa mga day-old to 1 month old, gano'n. Tapos maintenance, gano'n lang mga kaibigan. Tapos yung mga sakit naman dyan, yung mga basic lang, yung sipon. Pag wala ka namang mentor dyan mga kaibigan, mahirapan ka din po. Yung sa sipon, kung ano yung mga, ano, kasi lalo na pag pabalik-balik na ko, may stress ka mga kaibigan, lalo na sa umpisa po. Pero pag marunong ka na dyan mga kaibigan, ano ka lang dyan sa YouTube, ang daming nag-ano dyan mga kaibigan, ang daming nag-content dyan about sa paano gamutin yung sipon, paano gamutin yung mga luwa-luwa sa mata. Nako, ang dami dyan mga kaibigan, pwede na po hindi tayo mag-ano dyan sa cocking kasi magastos din dyan. Pero pag maka-afford ka, why not, diba? Mag-ano ka, mag-enroll ka. Mas marami ka pang matutunan doon mga kaibigan, totoo yan. Baka marunong ka pa kasi napaka-importante kung yung mag-ano ka ng tari po. Yun ang pinaka-number one. Yun ang ano, ako marunong ako mag-tari mga kaibigan, pero hindi talaga yung palagi tayong di katulad ng mga mananari talaga mga kaibigan na araw-araw halos magtakod ng tari. Doon ka talaga matuto po. So sa akin, marunong lang tayo mga kaibigan, pero hindi talaga accurate pa mga kaibigan. Marunong lang, pero pag may manok tayo, maghanap rin tayo ng magkabit ng tari mga kaibigan, kasi iba kasi yung professional na mananari kaysa sa atin mga kaibigan. Iba yung sipat po. Sa atin mga kaibigan, parang tsamba lang siguro kung marunong tayo magkabit mga kaibigan. Totoo yan. At saka ito kasing pumapasok tayo sa cocking school mga kaibigan, ay talagang marami kang matutunan po. Kasi kung mapasok ka mga kaibigan, wala ka pang alam tungkol sa mag-alaga ng sisiw, anong dapat ipakain mo, dapat doon mga kaibigan alam mo na yun bago ka pumasok sa cocking school po. Kasi yung cocking school mga kaibigan, ang iba doon, gusto nila pumasok doon kasi gusto nila malaman yung about sa conditioning po. Yung quinting, yung carbo loading, yung about sa 21 days skipping, yung mga pre-conditioning, kung ano yung mga mental conditioning na dapat mo ibigay sa manok mo para matuto sila. Yun ang kadalasan po na nag-ano sila ng cocking school mga kaibigan. Pero yung mga basic lang, yung about pag ng sisiw,
hindi na siguro mga kaibigan, siguro alam na nila yung ganon. Tapos pumasok sila doon para malaman lang kung ano yung mga totoo talaga doon sa conditioning po. Lalo na yung mga tanong na video, yung bakit hinihingal yung manok sa DO fight, bakit malamig yung paa ng manok o mainit yung ano yung mga ano doon, mga remedy para medyo malaman mo talaga mga kaibigan. Kaya pag-enroll ka sa Kaking School, pero kung wala ka namang hindi mo naman afford mga kaibigan, walang problema yun. Walang problema naman yun kasi nandiyan naman yan sa social media po. Kasi social media mga kaibigan, isang click mo yan. Kung anong tanong mo, search mo, tapos lumalabas, ang dami po. Baka nandun din sa Macau, doon isa doon mga kaibigan, pero sa akin mga kaibigan ay talaga sundog-sundog lang yan. Wala namang ano dyan mga kaibigan, pero sa akin yung mga iba naman medyo na ano din sa atin mga kaibigan kasi alam din nila na video, hindi naman tayo magsabi dyan na hindi katotohanan mga kaibigan. Yun talagang totoo lang. At saka ako mga kaibigan, bilang advice po na pag mag-breed ka, mag-share ka ng manok, talagang hindi mawala yung honesty doon mga kaibigan kasi may manok na ano mga kaibigan yung medyo ang ganda po puti mga kaibigan, medyo Bisayang manok, tingnan nyo po. Pumasok sa area natin po, ang ganda hulihin mga kaibigan. Oh, Bisaya lang siya pero maganda oh. Kasi minsan mga kaibigan, dito sa area ko may mga pumapasok na ano, yan ang problema ko kasi pag yang ganyan, di yan kasi layaw yan mga kaibigan gala ba, pumapasok yan dito, mainom yan sa tubig ng manok mo, ba di mo alam may sipon, tapos talagang maano rin yung mahawa din yung alaga mo dyan mga kaibigan. Yan ang problema mga kaibigan. Maganda oh, ganda hulihin pero hindi tayo ganun po. Yun lang po, yun lang ating masabi dyan mga kaibigan ang tanong niya, ang ano ko dyan, kung may ano ka, ka-afford ka, mas maganda yun kasi magabayan ka talaga. Magabayan ka kung anong dapat gawin about conditioning, about feeding, about, ang dami po, about sa ranging area, ganun, o ilang buwan ba yung manok dapat i-cord, paano magligo, ang dami po, anong dapat i-inject, ano mga maintenance ano, vitamins sa manok. Yun mga kaibigan, kung afford ka, mas maganda mga kaibigan. Kasi ang may mga Kaking School dyan mga kaibigan ay si Attorney Ryan Abrinica, si Jap Gagalak. Kung medyo sa Visayas area ka, dito ka kaya Attorney Ryan Abrinica po. Doon naman sa Luzon mga kaibigan area, kay Mr. Jap Gagalak, ang daming matutunan mo doon mga kaibigan. Totoo yan. Dati si Tancangco, Dr. TD Tancangco, pero wala na ngayon mga kaibigan. Kaya yun lang po, pero pag di naman afford, nandyan naman si YouTube mga kaibigan, totoo yan. At ako mga kaibigan, di naman ako mga kaibigan, di naman ako Kaking School mga kaibigan. Kasi marami naman din kaibigan, nandyan naman si Mr. YouTube. So, totoo yan mga kaibigan, napaka lang po. Mas maganda yung kung may afford ka, mas maganda yung Kaking School mga kaibigan. Doon mo talaga matutunan yung po dito sa labas mga kaibigan. Kahit sa mga yung mga himbis, kaliskis, malalaman mo yan. Pero po yung chicken talk mga kaibigan. Yung mga kaibigan tayo mga dyan, mga medyo nasa industriya ng sabong na medyo matagal na rin, mga lulo na. Yun ang kaibiganin mo. Chicken to kayo po. Doon ka matuto mga kaibigan. Matuto ka talaga. Ito kasi yung pagkamano. Pag hindi ka friendly mga kaibigan, mahirap ka matuto po. Yung sa sarili mo lang. Mabuti na lang yung mga kaibigan. Yung mga bata ngayon. Mahilig na talaga sa bloodline. Nandyan si social media mga kaibigan. Hindi ka na nagbahala po. At saka iba na yung mga bata ngayon talagang maghanap ng bloodline. Alam na nila yung about blooding, yung quinting. Kaya medyo mahirap ngayon mga kaibigan pag laban ka lang sa mga ulutan. Nandyan yung mga medyo teenager pa mga kaibigan. Ang galing na po. Pero social media mga kaibigan. Nalaman nila yun. Kaya yun lang po mga kaibigan. Yun lang ating message sa araw na to na masyadong mainit po. Magandang umaga sa ating lahat po.